Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bad news po para sa ating mga motorista. Umaarangkada na ang big-time hike sa presyo ng produktong petrolyo. Tataas ng 1 peso and 20 centavo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 70 centavos naman na aumento sa kada litro ng kerosene. At 2 pesos na taas singil sa kada litro ng diesel. Ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay bunsod pa rin ng tumitinding geopolitical tension sa ibang bansa, partikular sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na 3 ang patay sa nahulog na truck sa bangin na may sakay ng mga construction workers sa Bontoc Mountain Province nitong Lunes. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang 3 taong patay sa nahulog na elf truck sa malalim na bangin sa Bontoc Mountain Province nitong Lunes. Ayon sa investigasyon, ng mga sakay ng truck ay mga construction workers na papunta umano sana sa isang construction site sa Kuro-Kuro, Sandanga Mountain Province. Nangyari ang aksidente at pagkahulog sa 150 hanggang 170 metro na taas ng bangin nang bigla umanong nabangga ang elf truck na sinakyan ng mga biktima sa 2 sasakyang nakaparada sa kalsada. Samantala, agad na rumisponde ang mga otoridad para sa retrieval operation ng mga katawan ng biktima sa Chico River kung saan nahulog at dumiretso ang naturang sasakyan. Bunsod nito, nagsagawa ang mga Bontoc elders kasama ang response team ng Palanga Caebis Uminuman sa municipal capital sa gabi ng aksidente. Ito ay ritual na ginagawa pagkatapos ng isang insidente upang payapain at gabayan ang mga namatay at ang mga buhay bago sila umuwi. Ito rin ay paraan ng pakikiramay ng pamilya sa mga nasawi. Sa kabilang banda, nagpulong naman ang mga kapulisan ng lugar kasama ang iba pang opisyales para paghandaan ang aksyon at estratehiya na isasagawa upang masiguro na patuloy ang paghahanap sa 2 biktima. Ngayong Martes, nahanap na ang isa pang biktima sa isinagawang retrieval operation at patuloy pa rin ang paghahanap ng mga ito sa isa pang nawawalang biktima ng aksidente. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mahigpit na paalala ng DSWD sa publiko na mag-ingat sa kumakalat na peking videos na pag-unbox ng family food packs o FFPs. Ito ay dahil sa isang reels na nakita umano ng DSWD na kung saan may nagbubukas ng FFPs na may laman umanong cellphone, Korean noodles at iba pa. Kaya naman nagbabala ang kagawaran na huwag gamiting pang content o i-reels ang FFPs para sa views at agaran itong i-report sa DSWD. Dahil ito ay nagbibigay ng maling impormasyon para sa mga tumatanggap ng ayuda, lalo na sa mga benepisyaryong naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, big time hike sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na. DTI, inatasang magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin ngayong holiday season. Senado, inihiling ang pagkabalik ng 1.2 billion mula sa 2.1 billion pesos na tapyas sa proposed budget 2026. DSWD, nagpaalala sa publiko laban sa kumakalat na pekeng FFPs video. MDRRMO, kinumpirma ang 3 nasawi sa nahulog na truck sa bangin sa Mountain Province. At Alexandra Diaz, secured na ang bronze medal sa 3rd Asian Youth Games debut. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.